Si Fabiano Caruana na ba ang aawat kay Magnus dahil nasa top na si Magnus ulit? Huling kalaban para sa first round robin, may second round robin pa. Pag-aralan natin ang matinding Armageddon fight na naganap between Magnus and Caruana. At bago natin simulan, white dito si Fabi, must win, tabla lang ang kailangan ni Magnus, panalo na sa Armageddon, ay sagutan muna natin ang iniiwan nating puzzle araw-araw, hatid ng bagong Internet Chess Club, Black to Play mga kamatsas. Congrats sa mga nakakita. Check, sacrifice para magkaroon ng double attack at makukuha ang tore. Yan, wag po natin kalilimutan. Pagka binigyan tayo ng pagkakataon na ganyan para hindi na makarecover ang kalaban, gawin natin kaagad on time. At ito naman, ang iiwan nating puzzle for today, ayan, it's Black to Play ulit. O ayan mga kamatsas ha, mukhang kitang-kita nyo na. O, sagutan natin yan bukas. Pwede nyo pong ilagay sa comment section below ang kasagutan at kung gusto nyo nagagalaw nyo ang pyesa, click nyo lang ang link sa description below para pupunta kayo mismo sa site ng ICC at gawa na po kayo ng account kung hindi pa kayo nakakapaggawa. Free lang ito. Okay po? Ayan, at ang ginawa dito ni Fabi sa Crucial Armageddon, nag-E4, E5 si Magnus, Knight F3, Knight C6, Bishop C4, Knight F6 D3, ayun, Gyoko Piano ang pinasok, nag C3 para magdi-D4 mamaya, D6 lang para makalabas ang light square bishop, Bishop G5, H6 at umatras lang, A6, okay, para huhulihin na yung bishop, pag gaganyan wala na pong iikutan. At nag-A4 talaga yan para maging useless na yung Knight A5, may aatrasan na. At inunahan na kagad ng atras si Magnus at baka matimingan pa ng B4 o kaya D4 mamaya. At nag-Knight B D2, tuloy lang sa pag-develop, Queen E7, B4, nagparamdam na si Fabi ng atake sa queen side, Knight D8. Yan ang medyo kakaiba sa akin, parang bago ito Pero bookline pa rin ito. Yun nga lang, saan pupunta yan? Dito iikot? Ang galing Nagkasling, Knight E6, D4, ayun, nag-sacrifice ng pawn dito si Fabi sa gitna. At yan ang lumalabas na new move novelty dahil ang nakatala pa sa aklat ay Bishop B3 mga kamatsas. Yan pa ang recorded kumbaga. Okay, dito tayo ngayon sa new move D4. Basag kagad dahil ang basihan po nito, yung king kasi ni Magnus, nasa gitna kaya okay lang, mag-sacrifice ka ng pawn sa gitna. At nag-Knight F4, ayun, Knight to F4, hindi pinansin. Para sapat ang depensa ng pawn E5. At itong Knight, paatake na. Rook E1, magkabukasan man ng E-file, ready na. Bishop G4, pressure pin. Knight F1, okay, saan ba dadaan ito? Pwedeng pumunta sa E3 pala, malakas Knight G6, inatake ang bishop at umatras lang. Okay, dagdag pressure sa E5. At kinapture na ang knight, queen takes F3. Talagang sinadya ni Fabi mag-sacrifice ng pawn pero mukhang hindi na sindak si Magnus. Pinagtatanggap. Okay, sige, bigay ko hilig mo. Parang ganun, Rook D1, knight E5, okay, double. Queen B3, dinipensahan ng bishop. Umatras kasi nga po, hanging naka-threat. At nag-Knight E3, ayan. Ang plano dito ni Fabi ay butasan ng mga lundag-lundag dyan, pressure. Pero tinagpas na ni Magnus dahil masyadong malakas na ang Knight. Kailangan ng iligpit yan. Marami ka nang nalalaman. Kumbaga, Okay, Rook takes, Knight H5, yun lang. Hindi po nagustuhan na pailing ang computer stockfish. Tingnan nyo, evaluation bar biglang angat. Ang tamang tira daw ay capturein ang bishop, capture at simplihan lang po ang bagay-bagay, castling lang. Ayun, okay, lamang ng klarong isang pawn At halimbawa kung mag-E5 dito, kakapturein lang at pag nag-rook takes, ayun ang matinding counter. Rook FD8 considering na meron pang back rank weakness ang puti. Yan ang maganda. Okay, tapos atras na lang ang reyna pagka umiwas ito. O siguro natanaw dito ni Magnus, saan pupunta reyna ko? Yan ang tanong. After E5. Maaring yun lang ang natanaw, Posibilidad. Kaya medyo hindi pinansin ni Magnus yung knight takes bishop. At ang ginawa niya,
Knight H5 para tagpasin ang bishop sa G3 at dito nag-bishop E2. Hindi rin natumbukan ni Fabi ang mainam na tira, capturing na pala ang knight. Obligado pawn kasi po kung queen, mabibitin yung pawn F7 at dito rook E D3. Ayun, pupunta dun sa D7. Oo nga. Makakauna ng forma ng malakas pag nagkasling dito, rook D7, queen F6, and G3 para patayin muna ang activity ng knight. Din babalikan yan bishop E2, pero tingnan nyo po ang tore, grabe ang control sa 7th rank. Okay, balik tayo mga kamatsas, pero nag bishop E2 inatake, tinagpas talaga ni Magnus ang bishop na malakas. HG3 castling, yun lang. Ano ang kapalit sa isang pawn? Papaano i-compensate ito ni Fabi? Isang pawn pa rin siya. Okay, F4, atake, takbo, bishop F3, okay, nagbabalak mag E5, tapos tagpasin ng B7, in-A5 lang, ayan, ang mga binibiling tira. Pangbungi. Saan? Sa C5 para makalundag ang knight. Ayun mga kamatsas. May mga pangbungi factor technique eh. At nag B5 lang, push, knight C5 na, ay kagwapo-gwapo ng knight, aba. Nag queen C2, at nag-rook D8, no? Grabe yung knight. Sino makapagpapaalis dyan? Tore lamang. Hindi na kayang sapulin ng bishop at nasa light square. Pumatong battery, break sa E5 at nag C6. Ayun na. Another bad move by Magnus. Nagbababad. Dami. Nagbababad mo ba? Ayan. Nakakabulo na nagbababad. Okay. Dapat daw ang tira ay B6 mga kamatsas para talagang papugiin ng papugiin. Pasuliduhin ng pasuliduhin. Bagong salita yun, nasoliduhin. Solid. Yung knight sa C5. Okay. Balik tayo sa C6. Capture at nag-rook C1. Ayan, nakaamba si Bobby. Kumbaga, subukan mong ialis yung knight mo. Subukan mo lang. Subuki. Ayun, naalala ko yung kaibigan ko dati, yung classmate ko. Subuki! Ibig sabihin, subukan mo. Subuki! Kasi, ayan, balik tayo. Queen A7. Dito po kasi sa Cavite, maraming mga salita rito nakakatuwa, pati tono eh. Parang Batangas din. Queen A7, okay, bitaw ng pindyan, alisin ang knight. Ayan, kumbaga sa isip ni Magnus, sige nga, gusto mong paalisin ang knight ko, bigay ko hilig mo. Ipin kita, alisin ko talaga yung knight ko, knight takes E4, andi mamaya, timing yan. Knight takes A4 pala mas maganda para mabitin yung tore, no? Pero umiwas lang po si Fabi sa pin, and ayun na nga, nasabi ko na, knight takes A4. Ayan na, inalis ko na. Parang ganon. May threat nga lang sa tore. Rook A3, okay, balik uli ang knight, and the queen F2. Aba, Fabi, 2 pawns up na si Magnus, yun lang. And then nag-rook D7. Bakit? Ano plano ng rook? Mag-E5 kasi. So pag rook D7, may depensa na yung knight. Ready na, anytime pwedeng umalis ang knight. Kasi depensado na yung nakapin na queen. Nag-bishop G4, binulabog muna, pero hindi po nagustuhan ng computer engine. Dapat daw po ang tira is E5 pa rin. Kasi hindi naman pwedeng kumapture bitin yung knight. So pwersado knight E6, capture, pakita ko lang po ang continuation, capture sa D6 and then knight to D4, pero equalize pa rin. Bakit? Kasi weak ang A5 at C6 mga kamatsas. May ganun pa rin eh. Kumbaga parang mahina eh. Makukuha't makukuha. Okay, balik tayo mga kamatsas sa bishop G4. At dito, okay, the best defense is to counter-attack. Lagi natin sinasabi yan. Ano kaya ang simpleng pitik na ginawa ni Magnus? Napakagandang desisyon ang ginawa niya. Sa ilang sandali lang, tutuloy kaagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Malinis eh, knight takes E4. Okay, pag kinapture yung queen, may tore na. At dito nag-queen to A2. Ayun, umiwas lang si Fabi. Pinilahan. Habang may tempo pa, pinilahan yung pawn A5. Pero teka muna mga kamatsas, linisin natin ito para mas klaro ang ating nauunawaan. What if ang gawin ay queen C2? Kumbaga parang, okay, hanging yung tore, hanging yung knight, yung pawn sa C6. Ang gagawin lang po, iiwas lang ng simple para depensahan. Ano ba kung capturing daw ang C6, papasok ang reyna,
Kalikalikotatious. Ayan, may mga kalikalikots. Okay, tapos knight D2. Grabe, mga gulo-gulo na paparating. Pamigay na yung mga pawns na yan. Importante, nakaporma na ng maganda ang reyna. May mga ganun kasi ako nakikita. Mga ganun no? O, balik tayo mga kamatsas. Nag-Queen A2. Okay? Hanging pa rin ng tore. Rook C7. Dinipensahan. Bagsak ito. Pero nag-Queen A3. Ayun na nga ang saklapacious dyan. Queen A3. Okay? Kasi double attack Kaya itong Queen A3 sagot para depensahan ang Rook. Para depensahan ang G3. Capture. Nag-D5. At dito nag-Bishop F3. Nag-F5. Kumbaga sa isip dito ni Magnus, patitibayin ko ng patitibayin itong knight. Pero, nagbabababad move. Ayun, kanina pa, pangatlo na yatang bad move to. O pang-apat na bad move ni Magnus. Ayun. Tabla lang naman kailangan ni Magnus, no? Ngayon si Fabi dapat magwala. Ang accurate play pala, simpleng buhay lang. Knight F6, balik lang. Tanggapin lang. Kumbaga, pakabait lang. Yan ang magandang term dyan, no? Term ng mga veterano, pakabait ka lang dyan. Tabla lang kailangan mo. Dong! Balik tayo sa F5. Patibay sa Knight E4. At dito nag-Rook A6. Ayun. Pinilahan yung Pawn C6 pero ang mainam daw po ay G4. Okay, basag na. O kumbaga sa ngipin kasi, sungki yan Ipabungi mo man ng isa, may kapalit pa rin. Kahanay 'Di ba? Sungki yung ngipin na yan. So, kailangan bunutin. Meron pang kapalit. Di ba? Ang sungki, nakapangibabaw. Double pon yun O, balik tayo mga kamatsas. Oo nga, no? Ganda ng G4. Pero, nag-Rook A6. Okay, pinilahan ng C6. Rook F6, dinipensahan. Ayaw ibigay ni Magnus. Akin yan. Pinamigay mo yan Akin na yan. Hindi ko basta-basta ibibigay sa'yo yan. Rook A8 check. King H7. Rook D8. Ayun, salbahiski. Meron pong threat na Rook takes D5. Pag kinapture, bitinan tore sa C7. Pero, ayan na naman, nagbababababad move si Magnus. Bakit ganon? Nag-Rook D6. Bad move na naman. Dapat daw po is Rook F, F7. Para useless ang capture, depensado na ang tore. Ayan. Sa bagay, talagang short na yung time control. Kaya medyo, syempre, medyo nabibitin din. Rook D6. Okay, at dito po, ayun, sinimplihan ni Fabi, capture, yun ang problema dyan, napingasan, pero tuloy pa rin ang buhay, kumbaga hindi dyan hihinto, still, lamang pa rin ang isang pawn dahil 2 pawns nga po lamang sa dami pala ng lamang, grabe, kahit ibigay mo yung isa, pa rin, lamang pa rin, Bishop B3, yun lang, medyo nawiwindang na dito kasi po, potential strong pass pawn, and dapat daw po is Bishop E6, pero wala na rin. Ang hirap pa rin pala, no? C4, Bishop C2, G6 para talagang siguradong matibay na yan. Yung Knight makagala na, wala nang hanging dyan. And activate the King, syempre po. Endgame na yan. Rook D1 threat muna. Knight E4 pasok. Rook D4, H5. Yan ang isa sa mga binibiling napakagandang idea. H5 lang para yung sungke, wala nang chance na marisolba pa. No, talagang kumbaga patitibayin ni Magnus ang ugat ng sungki na yan at talagang hindi na mabunot pa. Kumbaga kinunik na niya sa bungo. Paano mo bubunutin ang ngipin na nakadikit na sa bungo? Mahirap 'yon. So yung H5 no, para hindi na makaganon at dito nag-King H3. Ayan. Dito mga kamatsas, kapag kinapture po kasi ang knight, capture, may push C3, Rook E1, C2, Rook C1, wala. Mangyari ang tore, mapipilay forever. Okay, pantay na nga ang number of pawns pero may pagka-semi-sugswang. So halimbawa, ayan na nga po yung sungki na lagi nating binabanggit. King G3, King F6, capture, and then Rook C3. Yan ang mangyayari. Sugswang na tore, di ba? Konting pag-aaral lang po sa endgame. Pag nag-G3, King E6, ayun papagapang Halimbawa, mag-King H4, kaso matatimingan na pala. May timing na. Mas malapit dito ang pwedeng destinasyon. Wala. King H3, King E4, bago pa makagulo-gulo, too late na, Rook C5. Boundary muna para walang dikit ng king para mas malinis. Talo na po dito ang white kasi didikit na. Okay, very easy na pala ito. Kaya hindi na pwedeng parang magbalak man ng puti na bawiin ko yung 10. Pantay na. Hindi pwede mga kamatsas.
Okay, ang ginawa na lang dito ay nag-King H3 at nag-C3. Ayun. Kumbaga, okay, pako ka na dyan. Subukan mo lang gumalaw. Tulak yan. Tutulak talaga yung pawn. Wala na yung bishop nakapako na. Nag-King H4, King H6, Rook D3. Ayun. Ito na, time na para grabe talaga si Magnus. Talaga grabe. Mamaw talaga sa endgame mo. Yan. Pinipilit na lang ni Pabi kahit anong mangyari, kumbaga sa rally na sinusugod, kapit basic na lang, ganun na lang. Oh. Kahit na itulak, basta magkakakapit, talagang hindi matitibag. So Rook C1 para talagang depensahan, wag lang mag-progress yung pawn. Pero ito na naman si Knight. Gumagawa ng paraan si Magnus, Knight G4, Knight E3, talagang bibitaw at bibitaw ang bishop. Nag-bishop to B3. So threat ang tore, threat ang pawn, pero Rook B2 lamang ay kainam na diskarte. Rook takes. Ayun, may threatening matches dito. And then only move G4 para makatakas ang king. Yun nga lang. Rook C1. Rook H1, sorry, check. At nag-resign na po si Fabi. Bakit po pag nag-king G3 sa pool 101? Ayun, no, may sa pool 101 eh. Okay, huli ang tore. O boss, grabe si Magnus. At dahil dyan mga kamatsas, diretso na kagad tayo sa eto na, sa standing after round number 5. Okay, kasi 6 lang sila. So sa first round Rubin, tapos na yung 5 mga nakalaban. Kaya may second round Rubin pa, no? Magnus Carlsen nangunguna sa score na 9.5 points. Fabiano Caruana, not bad. Second place pa rin, 8 points. At 1.5 ahead kay Nakamura na may 6.5 points. Arjun Erigaisi, 6 points. Weigi, 5.5. World champion na sa pinakahuli mga kamatsas with 5.5 points. Grabe, ang sakit nito kay Gukesh, no? World champion eh, malaki expectation. Pero nasa pinakahuli, aba. Kailangan eh makaangat-angat, aba. Ayan po mga kamatsas, sana po ay natuto kayo. At muli po, maya-maya lang magsisimula na ang ating Kamatsyas Super Supporters live training exclusive po sa magbe-member at magre-register lamang sa ating membership button, Kamatsyas Super Supporters. Kaya, habol po kayo, pwedeng-pwede. Di man kayo makatindang live, anytime pwede kayo mag-replay para pag-aralan ang naging live lesson ni Coach I.M. Nava. Ayan po, marami na pong nakapasok. Habol po kayo. Very affordable po ito. Click nyo lang ang details para malaman nyo yung makukuha o kapalit na benefits sa inyong ire-register at talagang mag-i-improve ka. Maraming salamat mga kamatsas. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.